Okay, sa mga kabantay, usapang theory of relativity tayo no, ni Einstein. Sandali-sandali lang ito. Yung theory of relativity, ito yung nagsasabi na kapag ikaw ay mas mabilis ang speed or nasa mas malakas ka na gravitational pull, mas mabagal ang time mo. So ibig sabihin kapag you are reaching the speed of light, mas mabagal yung time sa iyo kaysa dito sa Earth. Kaya nga actually napatunayan nito mga kabantay yung GPS satellite natin dahil nasa itaas siya, okay? Mas mabagal o mas mahina yung pull ng gravity ng Earth sa kanya kaysa sa atin dito sa ground. Mas malakas yung gravitational pull ng Earth kaysa sa ground sa atin. Ibig sabihin, dun sa kanya, mas mabilis yung time niya. Kaya kapag nagsisend siya sa atin ng information, yung GPS satellite, nagkakaroon ng minor adjustment. Okay? Mas dinidelayed niya yung time niya kasi mas mabilis yung time niya doon. So, napatunayan na tama si Einstein when it comes sa theory of relativity. Now, may papakita ko sa inyo. Napanood nyo na ba ito? Yan, Interstellar. Hindi ba may story dito na eto yung bida, sila, napunta sila sa planet na malapit sa black hole. Kagaya nito. So, eto. So, ibig sabihin, napunta sila sa planet na malapit sa napaka-massive na object, gaya ng black hole, kung saan napakalakas na kanyang gravitational pull. Kaya naman, dun sa story, yung every hour nila sa planet na iyon ay 7 years dito sa Earth. Kasi yung time sa kanila bumabagal. Kapag, yun nga, ulitin natin ha, kapag ikaw ay nasa mabilis na speed or nasa lugar ka na may napakalakas na gravitational pull, bumabagal yung time sa iyo. I-compare mo dito sa Earth. Kaya naman yung time sa kanila, yung every hour sa kanila 1 oras lang. Pero sa atin, 7 years na natin na-spend yung time na iyon. Kaya nga nagmamadali yung mga bida natin na bumalik agad, o na umalis agad doon. Kasi alam niya na kapag tumagal sila doon, tatanda yung anak niya dito sa Earth na hindi niya nakakasama. Para sa kanya, yung ending nga, nun, di ba mga kabata, yung ending nun is mas matanda pa yung anak niya sa kanya nung nagkita sila. Kasi nga, if you watch the Interstellar, kasi nga, mabagal yung time sa kanya. Tapos dito, na-spend na ng anak niya halos buong buhay niya. Okay? So, may trivia ako. Okay, clear na ito yung theory of relativity. Ito yung trivia natin. Dito sa solar system natin nangyayari ito mga kabantay. Yung pinakamalapit na planeta sa Sun is yung Mercury. Common sense dictates na mas malakas yung pull ng gravity ng Sun sa Mercury i-compare mo sa Earth. Kasi third planet tayo mula sa Sun. Medyo malayo tayo sa Sun, di ba? Ibig sabihin, hindi ganun. O kumbaga, mas mahina yung pull ng gravity ng Sun sa Earth kesa sa Mercury. Ito talaga yung napupull niya ng napakalakas. Kaya mayroong discrepancy ng time. Kapag ikaw, rough estimate lang ito, hindi talaga ito correct estimation. Kasi madami kang factors na ilalagay dyan. Yung speed ng Mercury, yung exact gravitational pull ng Sun. Pero rough estimate lang, kapag i-search sa Google, kapag tumira ka ng 1 year dito sa Mercury, assuming na mabubuhay ka, kahit na napakainit. Kapag tumira ka ng 1 year dito sa Mercury, dito sa Earth, akala ng mga tao na wala ka ng almost, more or less, 1.5 year. Yun. So, more or less, 1 and 6 months ka na nawala. Pero sa iyo, 1 year lang. So, may mga almost, more or less, again ha, may mga 6 months na discrepancy dahil sa pull ng Sun. So, ganun din yun. Sa ibang mga, kapag nakatira ka malapit sa Jupiter, halimbawa may mundo na tinatawag na Titan, kapag doon ka nakatira sa Jupiter, mas malakas yung gravitational pull ng Jupiter. Mas malaki yun. So, may discrepancy sa time. Pero kapag nandun ka sa Titan, lahat kayo, agreed kayo na may common time kayo sa Titan. Pero kapag bumalik kayo dito sa Earth, hindi kayo mag-agree sa time. May discrepancy. Mas sasabihin nila dito sa Earth na ang tagal mong nawala. Yun. Pero para sa inyo, is parang sandali lang. So, that's the theory of relativity. Napaka-mind-blowing talaga nung astronomy. Okay? So, until next time, bantaye.